Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal kong mga tagapanood. Ako po ang inyong abang lingkod, si Madam Emelinda Pugata. Mayroon po akong isi-share sa inyo. Ngunit bago ang lahat, naglalambing ako. Paki-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. At wala naman pong bayad ang mag-subscribe. Okay. Now, sa videong ito, ang isi-share ko ay tungkol sa mga may diabetes. Hello guys, kung mga may diabetes dyan, shout out sa inyo. Huwag kayong matakot kung kayo may diabetes. Kung tumataas ang inyong sugar, huwag kayong matakot. Kaya lang, mag-ingat kayo. Huwag na kayong masyadong mahilig sa mga matatamis. Kailangan ang kakainin nyo na lang mga gulay. Huwag na rin kayong kakain ng maraming kanin. Mga gulay at saka kakain kayo ng saging araw-araw. Kung kakain kayo ng kanin, isang beses lang sa isang araw. Kailangan ang dagdagan ninyo yung ulam, yung gulay, katulad ng saluyot, ng okra, ganon. Yan po ang pwede nyong kainin yung mga may diabetes. Naintindihan niyo po ba ako? Ako po si Madam Emelinda Pugata, isang God-gifted, isang extraordinary person. Ako po ay isang God-gifted. Ang pagiging God-gifted ko po ay palm reader, fortune teller, and missionary healer. Ang pagiging manggagamot ko po, ang pagiging missionary healer ko po ay depende sa inyong pananalig sa Panginoon. Kaya nga po, faith healer. Naget nyo po ba? Ayun pong mga pilosopo na hindi naniniwala sa akin, okay lang, hindi ko naman kayo pinipilit eh. Pag di kayo naniwala sa akin, parang di rin kayo naniwala sa Panginoon Diyos. Bakit? Tingnan nyo nga po ang guhit ng palad natin. Yung po bang guhit ng palad ko at guhit ng palad nyo ay magkakamukha. Ako naniniwala na ito ay gawa ng Diyos. Kaya nga sa pagiging God-gifted ko, ito ang isa sa aking nalaman. Ito ang isa sa aking nataglay mula na ako isilang, ang pagiging God-gifted ko. Alam nyo bang sa 8 kaming magkakapatid, ako lang ang lumabas na ganito? Pero ang katotohanan, graduate ako ng education sa Jose Rizal College. At sa kasalukuyan, nandito ako sa Saudi. Ang trabaho ko dito, software. Nag-start akong mag-abroad, ang edad ko 40. Pero ngayon, ilang taon na ba ako? Senior na ako eh. Ilang taon na nga ba ako? 67 na ako ngayon, noong August 30, 1958 ako pinanganak. Kaya nitong August 30, year 2025, ano na ako, 67 na. Pero hindi ko napipil na 67 ako, pakiramdam ko nga eh, 45 to 50 lang ako eh. O sige, balik na po tayo sa topic. Ang gawin nyo po, yung mga may diabetes dyan, mag-ingat po kayo para wag nang mangyari yung tataas pang inyong dugo. Ganon. At saka, iwasan ninyong pagkain. Kailangan may disiplina sa pagkain. Huwag todo-todo bigay ang kain ninyo sa kanin. Nakakapagpa-diabetes po ang kanin. Ang kailangan, lagi na lang kayong kakain ng gulay. Di baling marami ang gulay kaysa sa kanin. Alam nyo po ba, hindi naman nakakamatay ang diabetes eh. Sa totoo lang, ang nakakamatay, ang komplikasyon. Ano yung komplikasyon? Yung sumasabay na sakit doon sa sakit ng diabetes. Yung bang pag may sakit kang diabetes, may sasabay na ibang klaseng sakit. Ganyan. At tulad halimbawa ng kidney. Kung may diabetes kayo, tapos may sakit kayo ng kidney, at may sakit pa kayo sa puso, inaku po, Diyos ko, yan ang tinatawag na komplikasyon. Yan ang iwasan ninyo. Yung iba nga, may sakit na TB, haba ng buhay. Pero, pag may kasabay na komplikasyon, ang sakit na TB, yan po ay nakakamatay din. Pero, ang sakit na TB, nagagamot yan. Ang sakit na diabetes, nagagamot din. O, papaano? Hanggang dito na lamang ang aking simpleng video. Sana, yung mga may diabetes dyan, huwag kayong magpanik. Hindi kayo mamamatay sa diabetes. Tandaan nyo, sa komplikasyon kayo mamamatay, hindi sa sakit ng diabetes. Hayaan nyo lang yung diabetes na yan.
Basta lang huwag kayong kakain ng maraming kanin at saka huwag kayong kakain ng maraming karne, saka maraming maaasukal, matatamis. Tama na yung konting gulay, hindi bali maraming gulay. O, babay na. Spread love. Please subscribe my YouTube channel, Emelinda God Gifted Channel. Bye-bye. Spread love. God bless you. Bye.